Magandang araw sa lahat. Ako po si Aisa Sayari, ang tagapag-ulat Nueva Vizcaya at Quirino Province. Ngayon, aalamin natin kung ano-ano ang mga pamumuhay at mga kanilang mga dukto at mga kanilang pampanitikan. Ngayon, darako tayo sa Nueva Vizcaya. Ang Nueva Vizcaya ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa lambak ng Cagayan sa Luzon. Ang kabisera nito ay ang Bayumbong. Kanugdog nito ang mga lalawigan ng Ifugao, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan at Benguet. Sagana din ang lalawigan nito sa Pilak, Ginto, Tingga, Lead, Manganese, Bakal at White Clay. Ang mga taong nanirahan dito ay ang Ilocano, mga pangkat Negrito, Ilongot, Gaddang, Igorot at Isinay. At ang kanilang pangunahing pamumuhay dito ay ang pagsaka at pagmimina. Ang kanilang wika sa Nueva Vizcaya, ang kabilang dito ang Dumagat, Ilocano, Ilongot, Tadlang. Ngayon, darako naman tayo sa Quirino Province. Carabagis ang kabisera nito at ipinangalan kay Elpidio Quirino, ang ika-6 na Pangulong Pilipinas. Dating bahagi ng lalawigan ng Vizcaya ang Quirino hanggang hiniwalay ito noong 1966 at nagtataglay ng pinakamaliit na populasyon sa buong bansa. Ang hanap buhay din ng mga taga-Quirino ay pareho din sa Nueva Vizcaya, pagmimina at pagsasaka. At ang kanilang dialektong ginagamit dito ay Ibanag, Tagalog at Ilocano. Kasi sa Nueva Vizcaya, ang kanilang dialekto kasama dito ang Dumagat, Ilongot at Tadlang. Sa Quirino naman, Ibanag, Tagalog at Ilocano lang. Ngayon, darako naman tayo sa pampanitikan ng Rehiyon 2. Kabilang na dito ang Ipico, Salomon, Berzo, Awit at Alamat. Ipico, ang literatura ng Ibanag tulad ng iba pang literatura sa ibang rehiyon ay nagpapakita ng mga nararamdaman ng mga Cagayanos. Marahil ito ay tuwa, kalungkutan, pag-asa, takot, pagmamahal o di kaya hinanakit. Ito ay nagpapasahan na ng isang henerasyon tungo sa isa. Isa sa pinakatanyag na Ipico sa Cagayan ay ang kwento ni Buag at Malana o Biuag ni Ani Malana sa lokal na dialekto. Ang Ipico ay sinimulang isulat sa mga bark ng mga puno at bamboo at kinakanta sa mga importanteng okasyon tulad ng kasalan, selebrasyon, pagkatapos ng mga mahabang gyera at iba pa. At dahil dito ay nagpasapasahan na ito henerasyon sa henerasyon. Salomon, ito ay isang epikong inaawit kasabay ng chingko-chingko o instrumentong may 5 kwardos tuwing Pasko sa harap ng altar. Ito ay kasama sa salo-salo kung saan may alak, kape, tsokolate at iba pa. Ang nilalaman nito ay tungkol sa pagkabuo, pagkapanganak at buhay ni Hesukristo. Sa isang bahagi ng epikong kanta ay nakikita ang mga linyang ito. Ani I biniwagi, what are you sowing, brother? Said the farmer, batu ipadaggutanok bibini. I'm sowing babies. Berzo. Ang berzo ay katumbas ng komplas ng mga Espanyol. Ito ay isang awit na may 4 na linya at tugma. Karaniwang ginagawa o nililikha ng barista ang berzo sa mismong okasyon tulad ng kasal at binyag. Ang berzo ay karaniwan ding nagtuturo ng moralidad. Ilang mga halimbawa nito ay ang ose-ose at kalingkingan. Awit. Ang mga awit ay mga kantang para sa pag-ibig at madalas ang mensaheng dinadala nito ay pangako, pagtatapat, paninigurado, mga pagtuturo at pag-alalay na mabibigay. Ang paglawig ng mga kantang galing sa mga Ibanag at ang kumakanta nito ay umaabot sa pinakamataas nitong antas noong panahon kung saan ang mga lalaki o
pagbabagi tulay ay nanghaharana sa mga babae o manginganay na natitipuhan nila. Subalit noong panahon ng malawak na operasyon o martial law ay kakaunti na lamang ang tumatangkilik sa mga awit dahil sa 20 taon pamumuno ng lumang rehimen kung saan ang kakayahan ng mga mamamayan ay may limitasyon. Alamat, akdang pampanitikan na nagsasaad ng pinagmulan ng mga bagay-bagay. Halimbawa nito ang alamat ng lakay-lakay.